magbigay ng ilang announcement. Ito po ay Prayer Sunday, last Sunday na natin for this month. Sa susunod na Sunday po ay May 3 na, no? Which is the first Sunday of the month. At normally, pag first Sunday of the month, meron po tayong LOL na fellowship. Ibig sabihin, pagkatapos ng service, meron po tayong breakout session at magkakainan tayo. Pero sa darating po na May 3, wala ho tayo noon. Okay, may service tayo sa May 3 at at the same time din po. Ano pong dahilan? Kasi sa May 1, which is Friday, Sports Fest natin. Di ba? So May 1 po, Sports Fest na natin. Friday yon, holiday yon. Kaya yun na po yung magiging kapalit nung supposedly na LOL natin ng first Sunday of the month. Maliwanag po yon? So May 1, Sports Fest, punta po tayo dito. Naka-announce naman po doon sa mga tarpaulin natin dyan po anong oras. At tapos, May 2, Saturday, siyempre wala po tayong gawain. May 3, Sunday service. So wala pong LOL Community Outreach Program. Pero, sa May 3 po, which is first Sunday, kasi Evangelism Sunday naman natin yan. Kaya ang aking pong message na dadalhin ay about salvation. Kaya po, sa May 3, yan po yung opportunity natin para imbitahan naman yung mga kapitbahay, kaibigan, kaeskwela, kaopisina, kanegosyo, para umatin po dito sa Sunday, sa susunod na Sunday, no? Para po doon sa evangelism, para makarinig po sila ng message about salvation. Kaya, naasahan ko po na tayo ay i-invite ng mga kaibigan natin, hindi pa po born again, no? Wag ho yung born again, yung hindi pa born again, na papuntahin ho natin dito. Samahan natin, mga kaibigan natin, kamag-anak natin, at kaopisina, kanegosyo. Okay po? Maliwanag po yon? Okay. Now, ano po ang inyong e-expectin sa mga susunod na mga minuto? Unang-una, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral sa aklat ng Leviticus at tayo po ay nasa chapter 23 pa rin. Tinatalakay natin dito ang tungkol sa 7 feasts of the Lord. Natalakay na po natin yung unang 3. No? At sa darating na May 23, hindi po ako nagkakamali, May 23 or 24, ay gaganapin naman na po natin yung ika-4 na feast, which is the Feast of Weeks, or in Hebrew, yung Shavuot. At yan po yung topic ko ngayon. At yun lang ako magko-concentrate doon sa Feast of Weeks, yung Shavuot, yung ika-4 na piyesta doon po sa Leviticus chapter 23. Maiksi lamang po yun. Pagkatapos po nun, ay meron po kaming ipe-play sa screen na related sa prayer. Kasi prayer Sunday po tayo ngayon eh. Related sa prayer. And then pag natapos na po yun, mga around 6 minutes siguro yun. Pagkatapos po nun, magpe-pray tayo all together. At yung prayer po natin ay isinama ko doon sa aking PowerPoint para lahat po tayo magpe-pray. Hindi lang ako ang magpe-pray. At yung ginawa ko pong prayer na yon ay personal na prayer. Personal ninyo. So, kaya ipa-flash po yun sa screen at lahat po tayo. No, magpe-pray tayo ng sabay-sabay out loud. Hindi ho binabasa nyo lang, hindi ho nasa isip nyo lang. Hindi yung nadidinig nyo lang, kayo po mismo. Kasi parang kayo po mismo yun eh. Sinulat ko yung prayer na yon na parang kayo mismo yung nagpe-pray. Kaya susundan nyo po yun, angkinin nyo po yung prayer na yon. No? Gawin yung personal yung prayer na yon. At i-declare nyo po yun. Katulad doon, ang lagi kong sinasabi, meron ho kasing power ang
ang mga salitang lumalabas sa ating bibig. Sinabi na ho sa atin sa Biblia yan. No? Ang sabi sa atin sa Bible, mula po sa ating mga labi ay lumalabas ang buhay at kamatayan. No? There is power in our prayer. There is power in declaring. Kaya lahat po tayo, no exception. And during this time na nagpe-pray tayo, kausap natin ang Diyos. Kaya irerespeto po natin yung oras na yon. Ibig sabihin, tayo po ay magko-concentrate, magpo-focus dun sa prayer. Walang gagawing iba. No? Ito po ay bilang paggalang sa Diyos na kinakausap natin. Kaya wala pong extra movements, ika nga. No? So manatili tayo sa lalagyan natin at magpe-pray tayo, kakausapin natin ang Diyos. And then after that, ay wala na pong closing song. Yun na po yung closing prayer natin at ako ay magbibigay na ng benediction. Okay? So klaro po tayo. So yan po yung what you can expect in the next few minutes. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Ama, muli po kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito at humihingi ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng karunungan at kakayahang unawain ang aming pag-aaralan. At dalangin namin, O Diyos, na samahan mo kami sa bawat bahagi ng natitirang oras na ito sa aming pong panambahan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, mabuti kang Diyos, minamahal mo kami, kinakalinga at inaaruga, at kahit kailan, di mo kami pinabayaan, di mo kami iniwanan. Kaya naman po sa iyo ang lahat ng pagsamba, papuri, at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Now last Sunday po, meron akong 2 slides na hindi ko na i-flash after my preaching. At ito po ay mahalaga dahil ito yung mga salita ng Diyos. At nawa ito po ay magpaalala sa ating lahat. Nais ko pong ito ang una kong ipakita sa inyo bago yung Shavuot. Ayaw. Yan. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 8, verse 18, "You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. You shall remember the Lord your God. It is He, the Lord your God, who gives you power to get wealth." Now, kung napansin niyo po, hindi niya ibinigay yung wealth sa iyo. Ang ibinigay niya ay yung kakayahan na kumita. Kaya bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng kakayahan para tayo ay kumita. Kaya meron ho tayong kailangan magtrabaho tayo, kailangan kumilos tayo para mapasa atin yung inilaan ng Diyos na wealth na yon, yung inilaan ng Diyos na biyaya na yon. Okay? Pangalawa po, sa Proverbs 11 verse 24, sabi po diyan, "One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give, and only suffers want." Think about that. So, ang Diyos, binigyan tayo ng kakayahan, karunungan, oportunidad para tayo ay kumita. Kapag tayo po ay kumikita na, malaki o maliit, basta tayo ay kumikita na. Ang sabi po ng Proverbs 11:24, sa kinita natin ngayon, kung maluwag sa puso't kalooban natin ang magbigay,
It's either magbigay tayo ng ating ikapo sa ating Diyos, at tayo ay maging generous sa pagtulong sa totoong nangangailangan. Ang sabi po diyan, you will grow all the richer. So, kaya habang maluwag ka na nagbibigay, lalo kang payayamanin ng Diyos. Lalo kang pagkakalooban ng Diyos. Pero yung daw pong kuripot, yung winibidhold, yung madamon, natatakot na siya ay mawalan, natatakot na siya ay kulangin. No? Anong sabi po dyan? Another withholds what he should give and only suffers want. Kaya yung madamot po, imbis na pagpalain, lalo po siyang nakakaramdam na lagi na lang siyang kapos, kahit na meron. Kasi madamot. Kaya yung example ko po last Sunday, parang yung tubo ng tubig. Kapag kayan binarahan mo at hindi dumaloy ang tubig, eventually yung tubig na yan, babaho yan dun sa loob. Pero kapag yung tubo po ay bukas, dumadaloy ang tubig, dumadaloy ang pagpapala, lalong merong supply na pinagkakaloobang Diyos. And that's God's principle. Hindi po aking prinsipyo yan. Prinsipyo ng Diyos yan. At alam natin, the more we follow the principle of God, no, the more na ibe-bless tayo ni Lord. But if we go against the principle of God, everything will be harder for us. So let us live by the principle of God. Okay? So, punta na po tayo sa Leviticus 23. Verse 15 says, you shall count 7 full weeks from the day after the Sabbath. Last Sunday po yung tinalakay natin, yung tungkol sa Sabbath. From the day that you brought the sheaf of the wave offerings, you shall count 50 days to the day after the 7th Sabbath. Then you shall present a grain offering of new grain to the Lord. You shall bring from your dwelling places 2 loaves of bread to be weighed, made of 2/10 of an ephah. They shall be of fine flour, and they shall be baked with leaven as first fruits to the Lord. And you shall present with the bread 7 lambs, a year old without blemish, and 1 bull from the herd and 2 rams. They shall be a burnt offering to the Lord, with their grain offering and their drink offerings, a food offering with a pleasing aroma to the Lord. And you shall offer 1 male goat for a sin offering, and 2 male lambs a year old as a sacrifice of peace offering. And the priest shall wave them with the bread of the first fruits as a wave offering before the Lord with the 2 lambs. They shall be holy to the Lord for the priest. And you shall make proclamation on the same day. You shall hold a holy convocation. You shall not do any ordinary work. It is a statute forever in all your dwelling places throughout your generations. And when you reap the harvest of your land, you shall not reap your field right up to its edge, nor shall you gather the gleanings after your harvest. You shall leave them for the poor and for the sojourner. I am the Lord your God. Now, ano po ba yung function ng Shavuot in the Old Testament? Tingnan po natin yung mga key features nito. Unang-una, ito po yung 3rd major feast
At one-day celebration lang ito. So we have the Passover, the Feast of Unleavened Bread. Actually, siya po ay halos magkaisa lang, the Passover and the Feast of Unleavened Bread. And then the Feast of First Fruits. After the Feast of First Fruits, bibilang po ng 50 days, and then i-observe po yung Shavuot naman. 50 days after, no? Now, ito po yung nagtatakda na tapos na ang spring harvest. Pag pinansin niyo po, yung mga 7 feasts of the Lord na yan, nakaugnay lahat yan sa panahon ng tag-ani. At itong pong Shavuot na ito ay katapusan ng tag-ani sa spring season. At ito po ay punong-puno ng pagpapasalamat dahil sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Kaya pinagdiriwang po nila ito. Ano ang mga requirements para ipagdiwang nila? Unang-una, dapat ito ay gagawin nilang Sabbath rest ito. Sa pagdiriwang ng Shavuot, Sabbath day yun. Walang trabaho, pahinga ang lahat, magse-celebrate sila dahil binless sila ng Lord ng masaganang ani. At ito po ay isang pagtitipon ng buong nasyon ng Israel. Kaya po nagre-require ito nang sila ay magta-travel doon sa Jerusalem. Kasi it's a corporate worship or a holy convocation. So yung Shavuot po ay pinagdiriwang ng buong bayan yan. Now, ito po ang panahon kung saan pinagpapasalamat nila ang provision ng Diyos. Kinikilala nila na ang lahat ng kanilang tinatangkilik sa buhay ay galing sa Diyos. Kinikilala nila ang masaganang ani ay galing sa Diyos. Now, ito po ay hindi nila sinelebrate doon sa wilderness. Kasi hindi naman sila nakakapagtanim doon. Kaya ang bilin ng Diyos sa kanila, pagdating nila doon sa promised land, doon ay makakapagtanim na sila, huwag nilang kalilimutang i-celebrate ang Shavuot. Doon nila ipagdiriwang ang provision ng Diyos sa kanila. Pagpapasalamat sa Diyos. At ito ay hindi lamang para ipagdiwang ang provision ng Diyos, kundi ito po ay bilang pag-recognize na ang Diyos nila ay faithful sa kanila. Kaya marapat lamang po na ipagdiwang natin ito. Bagamat hindi ho tayo nagtanim, hindi naman tayo mga magsasaka, pero lahat po tayo ay pinagpala ng Diyos. Unang-unang pinagpala niya tayo ng buhay. Sa bawat umagang gigising tayo, galing sa Diyos ang buhay na yan. Ang hininga na yan ay galing sa Kanya. Ang kalakasan, ang kakayahang maghanap buhay, galing sa Kanya yan. Ang kakayahang kumita. Sa araw-araw meron tayong kinakain, sa ating mga damit na isinusuot, sa bahay na ating tinitirhan, sa pamilyang nagmamahal sa atin, sa kumpanyang pinagtatrabahuan natin, sa negosyong ibinigay ng Diyos. Napakarami po. Sa paggising mo sa umaga, tumingin ka lang sa paligid mo sa bahay, marami ka nang ipagpapasalamat. Salamat meron kang kamang hinigaan, hindi ka sa sahig. Salamat meron kang unan sa iyong ulo. Salamat meron kang kumot. Salamat meron kang sapato. Salamat meron kang medya. Salamat meron kang salaset. Salamat may dining table ka. Salamat meron kang isasaing na bigat. Salamat may ulam kang iluluto. Salamat meron kang mga anak na malilusog. Salamat may mga apo kang papasaya sa iyo. Salamat may mga kapitbahay kang mabait sa iyo. Salamat kung minsan inaaway ka, pero magandang pagkakataon din para sila'y pahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Marami yung tayong pwedeng ipagpasalamat. Salamat may simbahan kami. Salamat may salita ng Diyos. Salamat nakakapanalangin ako. Salamat may ilaw kami, hindi putol ang kuryente. Salamat may tubig sa gripo, hindi kami nagbobomba ng poso. Salamat sa halaman na nasa paligid namin na nagbibigay ng oxygen. Salamat sa aming aso na nagbibigay ng kaligayahan sa amin. Ang napakarami po. Mga kapatid, huwag mo nating simulan ang umaga na mainit ang ulo dahil wala kang pera. Huwag nating simulan na
Aga-aga, sinisigawan mo na mga anak mo. Galit ka na sa mundo, galit ka na sa lahat sa paligid mo. Dahil meron pong dahilan para magpasalamat tayo sa Diyos. Bubuksan lang natin ang ating mga mata at tingnan natin. Huwag mo nating pabayaan na yung wala tayo ang magdikta ng buong maghapon natin. Ito po ay recognition of God's faithfulness. Ito rin pong Shavuot ay nagpapahayag ng dependence on God for future needs. Sila ay nandun sa wilderness. Paano nila isa-celebrate ito? Pero pinapa-celebrate ng Diyos sa kanila, pagdating nyo doon sa promised land, i-celebrate nyo ang harvest. Imagine niyo po, nasa wilderness sila, puro bato, puro bundok, puro disyerto, puro buhangin. Ang source ng tubig ay hindi mo alam kung saan kukunin. Pero ang sabi ng Diyos, pagdating nyo doon, isa-celebrate ninyo ang provision ko sa inyo. That is future. Kumbaga, they are assured already na pagdating namin doon, ay mananagana kami sa aming aanihin. Dahil inuutusan na sila ng Diyos. Nasa wilderness pa lang sila na i-celebrate nila ang provision ng Diyos. Kaya kahit wala pa ho, mga kapatid, hindi pa natin nakikita pero nakikita na ng Diyos yung pagpapala na papunta sa atin. Kaya pwede na ho natin siyang pasalamatan. Lord, salamat sa parating na biyaya mo. Salamat sa pintuang bubuksan mo, ako ay magkakatrabaho. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ipagkakaloob mo sa akin o sa aking mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, dahil sa mga pagsubok na ito, hindi mo man aalisin ang pagsubok, pero hindi mo ko iiwanan, sasamahan mo ko doon. Salamat, Panginoon, sa mga opportunities na ibubukas mo sa akin. Future. No? Now, there are three types of offerings na ipinahandog sa kanila. Unang-una po is the burnt offerings. This is total dedication to God. Yung pong ipinahandog sa kanila ng Diyos na burnt offering during the Shavuot festival, yung unang-una po is the burnt offering. Yung hayop na ihahandog nila na yon ay para sa Diyos lang yon. Hindi pwedeng kainin yon ng mga priest at ng kanilang pamilya. Yon ay para lang sa Diyos. Pangalawa po, doon napapasok yung atonement, which is the sin offering. Maghahandog na sila sa Diyos ng kanilang mga handog para sa kanilang sin. At yung pong peace offering or yung fellowship. Yung sin offering and the peace offering, yun po pwede na nilang kainin. Pwedeng kainin ng mga priest, pwedeng kainin ng kanilang pamilya. So ano pong ibig sabihin nito? During this time of Shavuot, meron po talagang ilalaan ka para sa Diyos lang yan. Last Sunday po, binanggit ko yan, di ba? Pag kumita tayo, ang unang-unang portion ng kinita natin, sa Diyos lang yan. And the rest, atin na yun. Pero ang unang portion, the 10% of what you have earned, belongs to the Lord. Merong nakalaan para sa Kanya. Hindi ho pwedeng wala yan. Yan po ay dapat priority natin sa ating pong pagkakaloob, sa paghahandog natin sa Diyos. Hindi siya panghuli. Hindi siya sa kung may natira. Hindi po sa kung kalahati lang. Ang best at ang unang portion sa Diyos yan. And you will see. Test me in this, sabi ng Diyos. Subukan niyo ako dito. Magkaloob kayo. Kundi buksan ko ang durong awan ng langit at ibuhos ang pagpapala sa inyo. Pero, dapat mauna kang umaksyon na may pananampalataya, na may pagtitiwala, na ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo pag inuna mo siya. Ano pa po? Ito pong worship na ito, itong pagdiriwang ng Shavuot na ito is a form of worship to the Lord which requires sacrifice.
Pansinin niyo po sa kanila, wala pong pagsamba na ginawa sila doon na ipinag-utos ng Diyos na hindi nag-require ng sacrifice. Kaya po may burnt offering ibinibigay nila sa Diyos. And then bukod po doon, meron pang pong giving. No, yung giving po na ito, tinatawag nilang sedaka, na ang ibig sabihin is charity. Ito po yung pagtulong sa iyong kapwa na totoong nangangailangan. Ito po yung maliit o malaki. Hindi po ito ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay maluwag ang palad mo sa pagtulong sa iyong kapwa na nangangailangan. Yung totoong nangangailangan. Kaya ipinagpe-pray po yan, Lord, i-lead mo ko doon sa tao na totoong nangangailangan. Yung hindi ako lolokohin at hindi ako maloloko, kundi totoong nangangailangan yung tao. Pwedeng nangangailangan ng salapi, hindi naman kailangan malaki agad. Pwede din malaki kung may kakayahan ka. Ang importante po ay bukas ang palad mo na ikaw ay umabot sa iba. That's giving. Because dito po nire-recognize ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Tayo po ay steward ng Diyos. Ang may-ari talaga niyan ay ang Diyos. Pinadaan lang sa kamay mo at tiningnan kung paano mo ito pamamahalaan. Kaya kung maluwag ka, maluwag ang blessing. Kung madamot ka, lalo kang maghihirap. No? Kaya po, dito ay tinetest din kung paano natin i-manage ang resources ng Diyos. Kung napansin niyo po, nung binasa natin yung scriptures, pinagluto sila ng Diyos, pinag-bake sila ng Diyos ng tinapay, pero pinalagyan ng liben ng pampaalsa. Pero kung naalala niyo po nang sila ay nasa Egypt at pinalaya sila ng Panginoon, ang utos ng Diyos sa kanila, huwag nilang lalagyan ng liben o ng pampaalsa o ng lebadura yung tinapay. Kasi wala na silang time para intayin pa na umalsa yung tinapay. Kailangan umalis na sila kagad. Pero ngayon, pinalalagyan ng Diyos ng pampaalsa. At alam natin na yung liben po, yung lebadura ay sumisimbolo ng kasalanan. Pero bakit this time ay inutosan sila ng Diyos na yung tinapay na kanilang ibe-bake ay lagyan ng pampaalsa? No? Ito po yung kanilang gagawin sa pagse-celebrate nila ng Shavuot. Yung dalawang tinapay, yung 2 loaf of bread, ay i-wave nila ito sa Diyos. Pero yung tinapay na lulutuin ay meron po siyang lebadura, may pampaalsa. And this leavened bread represents growth and in a positive context. Kasi yung leaven doon sa una, pinaalis dahil nagre-represent po yun ng kasalanan. Dito po, pinalagyan ng Diyos ng pampaalsa dahil nagre-represent ito ng growth. So, ang ibig ko sabihin yan, God is the source of increase. Sa Kanya nagmumula ang increase. No? And ito rin po ay nagpapahayag din ng what they can expect in the future. Once they reach the promised land, and in the first celebration of Shavuot, they will bake bread with leaven, kaya't nagpapahayag po ito ng future provision ng Diyos sa kanila. Kasi hindi pa nila nakikita yan. No? Hindi pa nila nare-realize yan kasi nasa wilderness sila. So kaya yung pong time na ito, nung ibinigay ng Diyos yung utos sa kanila to celebrate Shavuot, hindi pa nila ito magagawa doon sa wilderness. Kasi wala pa po silang ani doon. Wala pa silang, kumbaga, hindi pa ho ganoon kadali para sa kanila ang mag-bake ng bread. Ito ay gagawin nila pagdating pa nila doon sa promised land. So kaya po, ito ay simbolo din ng future provision ng Diyos sa bayang Israel. Now, yung 2 loaves, ang significance po nito, possible, ang pinapahayag po nito ay Jew at saka yung Gentile.
Kasi doon sa wilderness, may kasama na silang mga Gentiles doon eh. Pagdating nila doon sa promised land, ganun din po eh. So it could be, no? Hindi po ito ang talagang kahulugan, kundi palagay lang ng mga Bible scholars na ang dalawang tinapay ay nagre-represent ng Jew and Gentile. Yung dalawang tinapay ay nagre-represent na they are united into one body. But hindi ho kasi maliwanag sa Bible kung bakit dalawang tinapay. Puro mga spekulasyon kung bakit dalawa. Okay? Ayan. Yan. Now, kung inyo pong sinubaybayan yung pagbasa natin, ang sabi ng Diyos sa kanila, pagdating ng anihan, huwag niyong aanihin ang buong kabukiran. Mag-iiwan kayo sa panabe. Huwag niyo siyang aanihin lahat. Bakit to? Dahil yung mga nasa panabe ay nakalaan para sa mga mahihirap. Para po doon sa mga walang bukid na sinasaka. Para po doon sa mga maglalakbay. Para po doon sa mga hindi Israelita. So iiwanan nila yon. Huwag niyong uubusin yung ani. Magtitira kayo. At yung ititira nyo yan ay para sa mga nangangailangan. Para sa mahihirap. At ito po ay parte ng celebration ng Shavuot. Kaya ito pong celebration ng Shavuot natin nagaganapin sa darating na May 24 ba? 23? 23? Sabado, no? Now, dito po natin ipakita yung pagpapasalamat natin sa Diyos sa kanyang provision. Dito po natin ipakita yung dependence natin sa kanya sa future. At dito rin sa panahon na ito ay ipakita po natin na as an individual, no, tayo po ay magbabahagi dun sa kinita natin. Malaki o maliit. Maliit ang kinita mo, hindi naman ine-expect ng Lord, ibigay mong lahat yan sa charity. Kundi doon sa kinita mo, no? Meron kang nakita na nangangailangan. Sabi ko nga po, kahit 20 pesos kailangan. Tulong mo yun. Kasi kung sa atin yung 20 pesos parang wala nang halaga, sa ibang tao ho, napakalaki pa nun. Sa ibang tao ho, kaya nakita nyo, di ba? Ultimo doon sa pagtawad sa pamasahe, nagrarally dahil lang sa 5 pisong increase o 10 pisong increase. Bakit to? Kasi sa ibang tao, kung sa atin po ay hindi masyadong malaki na yung parang baliwala na yung hindi mo napapansinin yung 10 pisong nasa daan mo, sa ibang tao ho, malaki yun. Kaya kung meron tayong naabutan ng 10 piso, ng 20 pesos, ng 100, na totoong nangangailangan, no? Then i-share natin kung ano yung blessing. That's the celebration of Shavuot. Na pag ginagawa ho natin yung sinasabi natin, Lord, ikaw magpo-provide ng kailangan ko. At patuloy na dumaloy sa akin ang biyaya mo. Okay? So kaya po, ito ay pagpapakita din ng pagpapasalamat natin sa Panginoon sa kanyang provision. Sabi nga po, sa mga Hudyo, yung pong pagbibigay po ay hindi daw ito generosity sa kanila. Sa kanila po, ito ay ang tamang dapat gawin. Okay? Ito ang tamang dapat gawin. Kaya kapag ka po maluwag ang palad natin, merong lalagyan ng Diyos. Pag nakatikom yan, wala nang lalagyan ng Diyos, nakasaray. Pero kung bukas ho tayo, daloy ng daloy ang pagpapala ng Diyos at nagiging instrumento tayo para sa ibang tao. Nakakapagbigay tayo ng kaluwagan sa iba. At naman, hindi lang ho as an individual. Ang dalangin ko pati ang church. Ang simbahan natin ay maging daluyan ho ng charity, sabihin na nating charity sa ating komunidad. Maging daluyan tayo. Huwag tayong madamot. Yung ibinigay na pagpapala ng Diyos sa atin, bahagi nito.
Iabot natin sa mga nangangailangan. Whether sa kapatiran, o dito sa community natin. Basta ito po ay maging daluyan tayo, maging conduit tayo, maging channel tayo ng pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag niyong aanihin lahat. Meaning, huwag niyong angkinin lahat. Itirin niya yung iba para sa mga orphans, ibigay niyo sa kanila. At diyan po dadaloy ang biyaya ng Panginoon. Now, what are the key takeaways natin dito? The Shavuot, its primary function was to express thankfulness to God for His goodness to His people. Is God good to us? Then this is the best opportunity for us to celebrate His goodness. Ito pong Shavuot. It was a day of solemn and joyful reflection of God's care for those whom He had redeemed. God cares for you. God cares for us. Kinakalinga tayo ng Diyos. Inaaruga tayo ng Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Let us celebrate His goodness. It was also a day whose purpose was to declare their faith in the redeeming God to continually meet their needs in the future. In the hands of God, our future is secured. There's no need for us to fear because we are secured in His hands. Kita na ng Diyos kung ano po yung future natin. Mayroon na pong naka-allocate na blessing mula sa langit papunta sa atin. Kailangan lang matutunan natin kung paano dadaloy ito papunta sa atin. May naka-allocate na ho ang Diyos. Pero kailangan alam natin kung paano bubuksan ng pintuan para dumaloy ho yan. At syempre po, nagsisimula yan sa panalangin. Nagsisimula yan sa pananampalataya. Nagsisimula yan sa hindi pagiging madamot. Nagsisimula yan sa ikaw ay mapagbigay. Ikaw ay matulungin. Ikaw ay mapagpasalamat. So Shavuot teaches that God saves, that God sustains, and continues to grow His people. Calling believers to live with gratitude. Practicein ho natin yan. Na imbis na paggising sa umaga ay nagre-reklamo, paggising natin sa umaga, dapat ang unang nadidinig ng ating mga tenga ay ang pagpapasalamat natin sa Diyos. Dahil nagising ka. Dahil nakatulog ka ng maayos. Iningatan ka sa buong magdamag. Gratitude, faith, and then sedekah. Ipag-pray natin, Lord, sa araw na ito, sino ang gusto mong maabutan ko ng tulong? Again, hindi po kailangang malaki. Huwag kayong mag-isip na, hindi ako makakatulong, wala rin ako eh. Meron ka, basta merong pinagpala ang Diyos sa iyo. Share it to somebody, no matter how big, no matter how small. And expect of future harvest. Lord, alam ko po na paparating na ang pagpapala mo sa akin. You declare it. You claim it. You are a child of God. Anak ka ng King of Kings and Lord of Lords. Anak ka ng King of the universe, the Master of the universe. The one who created the heavens and the earth. Out of nothing. He just spoke the words and it came to being. Yan ang Diyos mo. And Psalm 23 said, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pasture and He leads me beside quiet waters. Ano pong sabi sa atin sa Psalm 121? Devotion nyo yan araw-araw. Di ba? I look up my eyes unto the hills, from where cometh my help. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. Wow! He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust.
Glory to God. Glory to the living God. That is the God that you worship. That is the God that you serve. And you are a child of that God. Amen? Kapakan po natin ang ating Panginoon. Master of the universe, we come before you in humility, with surrendered souls and hearts in need. Receive the prayer of your people, hear our voice. Look upon us with compassion, and let this prayer rise before you with reverence, with holy fear, and with hope. גדולת ימינך תתיר צורה גדולת ימינך תתיר צורה. Please, by the greatness of your right hand, release the chains of captivity. Receive the song of your people, lift us high, purify us. Awesome Lord, please hear us. Receive our cry, please hear us. Hear our prayer, please hear us. Receive the song of your people, please hear us. Hear our voice, Almighty One, those who seek your oneness, guard them as the apple of your eye. Bless them, purify them, let your righteous mercy always reward them. גדולת ימינך תתיר גדולת ימינך תתיר צורה. Full of mercy, O Kadosh, with the abundance of your goodness, guide the people. Elor, unique and exalted, turn toward your people, those who remember your holiness. Receive our supplications and hear our cry, you who know all hidden mysteries. Receive our supplications and hear our cry, you who know all hidden mysteries. Please hear us. Receive our cry, please hear us. Hear our prayer, please hear us. You who know what is hidden, hear our cry, hear our Ana בכוח גדולה
Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay nanalangin. Sumama ka sa akin ngayon sa makapangyarihang panalangin ito. Ito ay banal na sandali. Isang oras kung kailan ang langit ay nagbubukas para sa mga lumalapit ng may pananampalataya. Sama-sama nating tawagin ang presensya ng Diyos. Hihingi tayo ng gabay, pagpapala, at isang supernatural na tagumpay sa ating pananalapi. Pinaalalahanan tayo ng Biblia sa Philippians chapter 4 verse 19. Tutugunan ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Nakikita niya ang iyong pangangailangan. Pero nakikita rin niya ang iyong pananampalataya. Ngayon kapatid, huminga ka ng malalim at hayaan mong punuin ng presensya ng Diyos ang sandaling ito ng kapayapaan, pag-asa at kasagutan. Sabayan niyo po ako sa pananalangin. Nasa screen po ang prayer. Huwag po kayong pumikit. At ibukan niyo po ang inyong bibig. Sambitin niyo ang panalangin na ito. Gawin niyo po itong personal na prayer ninyo. Lakasan po natin ang pagsunod sa panalangin. Sabay-sabay po tayo. Panginoon, lumalapit ako sa inyo sa banal na sandaling ito. Alam ko na ang pananalangin ay nagpapakita ng pagiging malapit at pagsuko. Hindi lang ako lumalapit dahil sa aking pangangailangan. Kundi dahil sa kung sino ka. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyong presensya. Hindi lang ako lumalap. Gusto kong matutong manalangin ng may layunin at pananampalataya. Alam ko na sa mga oras na ito, mas matamang nakikinig ang langit. Kaya nananalangin ako ng may pag-asam. Nawa ang panalangin ito ay magbukas ng mga daan para sa tagumpay sa pananalapi at kagalingan ng puso. Nawa ito ang simula ng bagong yugto ng aking buhay. Naalala ko ang iyong pangako sa Mateo 6:33. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Hindi lang ako naghahanap ng resulta. Nais kong mapalugod ka. Turuan mo akong hangarin ang mga bagay na mula sa iyo. Hubugin mo ang aking mga pangarap. Ang aking pananaw. At ang aking landas. Ngayon, ipinapahayag ko na ikaw ang aking pinagmumulan. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang Diyos na kayang gawing patotoo ang bawat pagsubok. Panginoon,
Lumuluhod ang aking puso sa harap mo. At isinusuko ko ang kontrol. Itugma mo ang aking mga nais sa iyong layunin. Nawa ang panalangin ito ay umabot sa langit at magbunga ng nakikitang resulta. Gamitin mo ang sandaling ito para gabayan, ituwid, at palakasin ako. Lumago nawa ang aking pananampalataya. Lumawak nawa ang aking pananaw. Mapanibago nawa ang aking pagtitiwala sa iyo. Ama, inaamin ko na madalas akong nagkukulang. Sa halip na lubos na magtiwala sa iyo, pinayagan kong pumasok ang takot at pagdududa sa aking puso. May mga pagkakataon na kumikilos ako na parang walang pananampalataya. Parang hindi ka ang Diyos na nagtataguyod ng lahat. Patawarin mo ako sa bawat kaisipang kulang, sa bawat gawa na mas nagtitiwala sa pera kaysa sa iyo. Marahil hinangad ko ang pagpapala ng hindi handang sumunod sa iyong mga prinsipyo. Inaamin ko, Panginoon, na naging pabaya ako sa aking pananalapi. Gumastos ako ng hindi tama. Kumilos ako ng padalos-dalos. Hindi ko pinansin ang iyong gabay. Minsan naging pabaya ako sa mga biyayang ipinagkatiwala mo sa akin. Sinasabi sa Kawikaan 3:9, igalang mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Gusto kong mangyari ito sa aking buhay. Nais kong mamuhay ng may integridad sa harap mo. Gusto kong maging tapat sa maliit at sa malaki. Kung ako man ay naging sakim o naging sarado sa pagiging mapagbigay, linisin mo ako. Alisin mo ang anumang ugat ng pagkamasarili at pagkakapit sa pera. Ayaw kong mamuhay na bihag ng takot sa pananalapi. Gusto kong ilagay ang aking pag-asa sa iyo. Ang aking walang hanggang pinagmumulan. Baguhin mo ang aking pag-iisip. Matuto akong tingnan ang pera bilang kasangkapan, hindi bilang Diyos-Diyosan. Turuan mo akong mamuhay ayon sa iyong mga prinsipyo. May generosity, balanse, at pananampalataya. Nagsisisi ako sa bawat pagkakataon hindi ko pinakinggan ang iyong tinig. Ngayon, ipinapahayag ko na ako ay iyo. Ama,
Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking takot. May mga araw na mabigat ang aking puso. Pag-alala sa hinaharap, mga bayarin, pakiramdam na walang nangyayari. Napapagod na ako. Pero sa panalangin ito, binibitawan ko ang kontrol. Ayaw ko nang apuin ang lahat mag-isa. Sinabi mo sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Iyan ang kailangan ko, Panginoon. Kapahingahan ng kaluluwa. Ngayon ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pananalapi, ang mga negosyo na hindi umuusad, ang mga pangarap na hindi pa natutupad, ang mga pintuang tila sarado. Alam mo ang lahat. Naniniwala ako na ang panalangin ay may kapangyarihang magdala ng kasagutan. Kaya ako ay narito, nagtitiwala na kaya mong magdala ng breakthrough sa paraang hindi ko inaasahan. Palayain mo ako sa pag-aalala. Turuan mo akong lumakad sa pananampalataya. Kahit kulang ang resources. Ipapalit ko ang takot sa pagtitiwala. Ang pagdududa sa pagsamba. Panginoon, Ikaw ang aking matibay na pundasyon. Ipinapahayag ko ngayon, Ikaw ang aking provider, ang aking katiwasayan, ang aking pinagmumulan. Kahit ano pa ang nakikita ko, pinipili kong maniwala sa iyong salita. Kahit may utang, kakulangan, o kawalan ng katiyakan, walang imposible sa iyo. Kaya mong magbukas ng pintuan na walang makapagsasara. Kaya mong magpadala ng probisyon kahit imposible. Isang salita mo lang, kayang baguhin ang lahat. Tulungan mo ako manatiling nakatuon sa iyo. Panginoon, salamat. Kahit hindi ko pa nakikita ang sagot, nagpapasalamat na ako dahil naniniwala ako sa iyong timing at katapatan. Turuan mo ako maging mabuting katiwala. Nawa gamitin ko ang bawat piso ng may pananagutan. Nawa maging mapagbigay ako. Ikaw si Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ama, nagpapahinga ako sa iyong plano. Kahit magulo ang lahat, ikaw ang may kontrol. Alam mo ang wakas mula sa simula. Sinasabi sa Jeremiah 29:11, may plano ako para sa iyo. Plano para sa inyong ikabubuti. Kahit madilim ang daan, magtitiwala ako. Kahit natatagalan ang pangarap,
mananatili akong matatag. Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan. Ayon sa Santiago 1:5, nagbibigay ka ng karunungan sa mga humihingi. Kaya ngayon, humihingi ako. Gabayan mo ang bawat desisyon ko. Ilayo mo ako sa maling landas. Ipakita mo ang tamang oportunidad. Protektahan mo ako, Panginoon. Ayon sa awit 91:11, uutusan mo ang iyong mga anghel na ingatan ako. Tinatanggap ko ang pangakong iyon. Ilayo mo ako sa maling payo, padalos-dalos na desisyon at mga bitag. Panginoon, nagpapasalamat ako. Ayon sa Pilipos 4:6, iharap ko ang lahat sa iyo ng may pasasalamat. Kaya nagpapasalamat ako ngayon sa mga pagpapalang paparating na. Ipinapahayag ko ang tagumpay sa aking buhay. Sa huli ng panalangin ito, puno ang puso ko ng pananampalataya. Nararamdaman ko ang iyong presensya. Alam kong dininig mo ako. Hahanapin kita higit sa lahat. Ikaw ang aking pinagmumulan. Direksyon at kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa iyong kapayapaan at sa katiyakan ng hinaharap sa pangalan ni Yeshua. Lahat po ay magsabi ng Amen.